Teacher Isabel de Vera, sumama ka sa amin. Inirereklamo ka ng estafa at pagnanakaw sa pondo ng mga magulang. Ang malamig na boses ng pulis ay bumasag sa palakpakan ng parangal, habang ang kanyang dalawang anak ay sumisigaw sa takot mula sa gilid ng entablado. Sa isang iglap, ang kislap ng mga ilaw at ang tsiya ng parangal na pinagpagura ni Isabel bilang isang guro sa Iloilo ay naglaho. Pinalitan ito ng malamig na bakal ng posas na pinalupot sa kanyang mga pulso. Ang kristal na tropeyong nagpapatunay ng kanyang katapatan at husay bilang isang guro ay nadulas sa kanyang nanginginig na mga kamay, bumagsak sa sahig at nabasag sa libu-libong piraso sa ibabaw ng makintab na entablado. Tumingin si Isabel sa karamihan, naghahanap ng kaligtasan. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang nakatutulig na bulungan ng mga kasamahan at ang sunod-sunod kong kislap ng mga kamera ng media. Doon sa unahan ng mga reporter ay nakatayo ang kanyang biyenan na si Doña Remedios de Vera. Ang muka ng matandang babae ay hindi kakikitaan ng gulat, kundi ng isang marahas na tagumpay na nakatago sa ilalim ng wad na luha. Ito ba ang isinusukli mo sa kabutihan ng pamilya de Vera? Sigaw ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, sadyang pinalalakas para sa mikroponong nakatutok sa kanya. Binigyan ka namin ng magandang tahanan kahit na anak ka lamang ng isang tindera sa palengke. Ngunit ninakawan mo pa ang mga magulang ng mga estudyante mo. Isang malaking kahihiyan. Ang salitang kahihiyan ay tila isang matalim na kutsil, yun na sumaksak sa dibdib ni Isabel. Lumingon siya kay Tomas, ang kanyang asawa, na nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Bago ang parangal, nanghako si Tomas na ibibigay ang lupain ng pamilya para sa kanyang pangarap na silid-akatan para sa komunidad. Ngunit ngayon, nakatayo si Tomas na umiiwas sa kanyang tingin. Ang kanyang kamay ay may makapal na nep sa pulso, isang benda na sinabi nitong nakuha sa aksidente. Ngunit ngayon ay tila isang simbolo ng kanyang karuwagan. Tomas, tulungan mo ako. Alam mo hindi ko magagawa ito. Pagmamakaawa ni Isabel, ang kanyang boses ay basag habang dahan-dahan siyang hinahila ng mga pulis pababa ng entablado. Tomas, pakiusap! Ngunit sa halip na sumagot, humakbang si Tomas pasulong. Sa tulong ng kanyang kamay na may benda, kinuha niya ang panulat mula sa opisyal ng pulis, at walang pag-aalin lang ang nilagdaan ng papel na nagpapahintulot sa pag-aresto at pansamantalang pagpigil sa kanyang asawa. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamasakit na pagtataksil na naranasan ni Isabel sa loob ng 12 taon ng kanilang pagsasama. Pasensya ka na, Isabel. Bulong ni Tomas nang hindi man lang siya tinitingnan sa mga mata. Para sa pamilya, kailangan nating gawin ito. Dinala si Isabel sa presinto, kung saan bawat oras ay tila isang taon ng pagdurusa. Sa loob ng malamig na selda, ang tanging nagpapanatili sa kanyang lakas ay ang mukha ng kanyang dalawang anak, sina Jose at Angela. Alam niyang wala siyang kasalanan. Ang pondo ng asosasyon ay inalagaan niya ng higit pa sa kanyang sariling pera, ngunit paanong ang mga peking dokumento na may lagda niya ay napunta sa kanyang bag? Matapos ang ilang oras na tila walang katapusang gabi, dumating ang kanyang matalik na kaibigan at kasamahang guro na si Maria para magpiyansa sa kanya. Isabel, naniniwala ako sa iyo. Alam ng buong paaralan na hindi mo kayang gawin ito, sabi ni Maria habang iniaabot ang isang basong tubig sa kanya. Salamat, Maria. Kailangan kong umuwi. Ang mga anak ko, natatakot sila. Nagmamadaling sabi ni Isabel habang tinatahak ang daan pabalik sa mansyon ng mga De Vera sa gitna ng malakas na ulan ng Iloilo. Ngunit ang pagsalubong sa kanya ng kanyang tahanan ay hindi ang init ng pag-ibig, kundi ang lamig ng ulan. Pagdating niya sa tarangkahan ng mansyon, sumalubong sa kanya ang kanyang mga gamit, ang kanyang mga libro, ang kanyang mga lumang daster, at ang mga laruan ng kanyang mga anak na nakakalat sa maputik na damuhan. Ang pinto ng kanyang silid sa likod ay may malaking padlock. "Umalis ka na rito, Isabel!" Sigaw ni Doña Remedios mula sa balkonahe, habang may hawak na payong ang kanyang katulong.
Wala nang lugar ang isang magnanakaw sa tahanang ito. Ang mga anak mo? Sila ay ligtas na sa Manila. Doon sila lalaki. Malayo sa masamang impluwensya ng isang tulad mo. Nasaan ang mga anak ko? Sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay nakikipagpaligsahan sa kulog kang bagyo. Doña Remedios, ibalik mo sa aking ang mga anak ko. Wala kayong karapatang ilayo sila. Sa sandaling iyon, isang malaking itim na sasakyan ang mabilis na lumabas mula sa garahe ng mansyon. Sa pamamagitan ng basang salamin ng sasakyan, nakita ni Isabel ang dalawang maliliit na kamay na pilit na humahampas sa bintana. Sina Jose at Angela. Nanay! Nanay! Ang sigaw ng kanyang mga anak ay halos hindi marinig sa lakas ng hangin, ngunit sapat na para durutsin ang puso ng isang ina. Jose! Angela! Tumakbo si Isabel habang nadidula sa putikan. Pilit na hinahabol ang sasakyan na mabilis na lumalayo patungo sa highway ng Iloilo. Ngunit ang kanyang mga paa ay walang laban sa lakas ng makina. Bumagsak siya sa putikan. Ang kanyang mga tuhod ay duguduan habang pinapanood ang pulang ilaw ng sasakyan na unting nawawala sa madilim na kalsada. Nakatayo si Isabel sa gitna ng malakas na ulan, basang-basa, marumi at nag-iisa. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang piraso ng nabasag na kristal na tropey, yung nakuha niya sa kanyang bag, ang tanging natira sa kanyang danggal bilang guro. Tumingin siya sa nakasarang pinto kanyang silid, kung saan may nakadikit na papel mula sa korte. Isang kaso ng child custody at isang utos na lumayo sa kanyang mga anak. Niyakap ni Isabel ang kanyang sarili. Ang pang-ininig ng kanyang katawan ay hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa isang nagbabagang galit na ngayon lang sumiklab sa kanyang puso. Ang kanyang pagtitiis ay tapos na. Ang kanyang pagmamahal kay Tomas ay tuluyan ng ngalunod sa ulan ng gabing ito. Doña Remedios? Tomas? Bulong ni Isabel sa gitna ko unos, habang ang kanyang mga mata ay tumitig sa madilim na mansyon. Kinuha niyo ang mga anak ko. Winasak niyo ang dangal ko. Pero sisiguraduhin kong ang bawat butil ng palay sa lupang ito ay magiging saksi sa pagbabayad niyo sa bawat luhang pumatak sa aking mga pisingi. Habang hawak ang basag na kristal, alam ni Isabel na ang laban ay hindi na lang para sa kanyang pangalan. Ito ay laban para sa buhay ng kanyang mga anak at para sa katotohanang pilit nilulunod ng pamilya de Vera sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Ang ulan sa Iloilo ay tila walang katapusan, sumasabay sa agos ng luha sa mga pisngi ni Isabel. Nakaupo siya sa isang sulok ng dampa ni Nanay Loleng, ang matandang magsasaka at dating magulang ng isa sa kanyang mga estudyante. Sa ilalim ng tumutulong bubong ng nipa, tanging ang liwanag ng isang maliit na kandila ang nagpapakita sa pagod na mukha ni Isabel. Tiningnan niya ang mga kamay ni Nanay Loleng. Magaspang, may mga peklat mula sa pagtatanim ng palay, ngunit puno ng init na hindi niya kailanman naramdaman sa mansyon ng mga de Vera. Inumin mo muna ito, Teacher Isabel? Malumanay na, sabi ni Nanay Loleng sabay abot ng isang basong mainit na tsaan ng pandan. Huwag kang mag-alala, ligtas ka rito. Kahit maliit ang dampang ito, hindi ka itataboy ng mga magsasaka. Niyakap ni Isabel ang mainit na baso. Ang bawat higop ay tila lunas sa nanginginig niyang katawan, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling nakakulong sa sasakyang kumuha sa kanyang mga anak. Naalala niya ang amoy ni na Jose at Angela, ang kanilang mga tawa na bumasag sa lungkot ng kanyang mga nakaraang taon. Ngayon, nasaan na sila sa Manila? Natatakot ba sila? Tinatawag ba nila ang kanilang nanay? Kailangan kong makuha ang mga dokumento ko, Nanay Loleng. Bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Nasa loob ng silid ko ang aking mga sertipiko, ang aking lisensya at ang mga lumang kasulatan. Kung wala ang mga iyon, hindi ko mapatutunayan ang aking kawalang sala. Bago sumapit ang madaling araw, habang ang buong mansyon ng mga de Vera ay natutulog sa ilalim ng proteksyon ng kanilang mga gwardiya, lumabas si Isabel. Sa tulong ng kadiliman at ng kanyang kabisadong pasikot-sikot,
Pumasok siya sa likod ng bodega. Ang bintana ng bodega na katabi ng kanyang dating silid ay may lamat na. Gamit ang isang maliit na bakal, dahan-dahan niyang itinulak ang trangka. Dahan-dahan siyang gumapang papasok sa kanyang dating silid. Ngunit ang kanyang puso ay muling nadurog nang makita ang loob nito. Ang silid ay wala ng laman. Ang kanyang kama ay wala ng sapin. Ang mga aparador ay bukas at walang iniwan kahit isang pirasong papel. Si Doña Remedios ay mabilis na kumilos para burahin ang bawat bakas ng kanyang pag-iral. Gayunpaman, nang lumuhod si Isabel sa tabi ng lumang kabinet para maghanap, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas na bagay sa ilalim ng kabinet. Inabot niya ito at hinila palabas. Ang lumang attendance registry ng lumang paaralang bayan. Ito ang kanyang paboritong alaala nung unang taon niya bilang guro, kung saan nakatala ang mga pangalan ng mga batang magsasaka na tinulungan niya. At sa sahig, malapit sa pintuan, may isang piraso ng papel na naiwan. Isang lumang bill ng telepon na nakapangalan kay Doña Remedios. May mga nakasulat na numero ng bangko at mga oras ng transaksyon ng SMS na may mga bura ng pulang tinta. Agad itong itinago ni Isabel sa kanyang bulsa. Bago siya lumabas, hindi napigilan ni Isabel na lumapit sa sulok ng silid kung saan dati ay natutulog ang kanyang mga anak. Nakita niya ang isang lumang unan na naiwan sa sahig, madumi at may amoy ng bodega. Kinuha niya ito, idinikit sa kanyang tainga at dun sa gitna ng dilim, tahimik siyang umiyak. Ang bawat hikbi ay paalala ng 12 taon ng pagtitiis na natapos sa isang padlok sa pinto. Nang makabalik siya sa dampa ni Nanay Loleng, naghihintay ang ilang mga magsasaka sa labas. Bitbit nila ang kaunting kaning lamig at pinatuyong isda. Teacher Isabel! Bulong ni Mang Tano, ang pinuno ng mga magsasaka sa bukid ng mga De Vera. Nabalitaan namin ang nangyari. Huwag kang mag-alala, kasama mo kami. Ngunit kailangan mong mag-ingat. Si Doña Remedios ay nagpadala na ng mga tauhan para kunin ang aming mga inaaning palay. Sinasabi niyang pambayad daw ito sa aming mga utang. Kung kukunin nila ang mga palay, wala kaming makakain sa susunod na mga buwan. Gagamitin nila ang mga palay niyo para sa kanilang sariling pakinabang. Sabi ni Isabel habang binabasa ang bill ng telepono na kanyang nakuha. Ang pera mula sa inyo ang ipambabayad nila sa mga utang ng pamilya. Bago pa makasagot si Mang Tano, isang anino ang lumitaw sa pintuan ng dampa. Ang liwanag ng kidlat ay tumama sa mukha ng lalaking nakatayo roon. Si Tomas. Hawak-hawak niya ang kanyang kanang kamay na may makapal na wrist brace. Ang kanyang mukha ay walang emosyon habang nakatingin kay Isabel. Isabel? Malamig na sabi ni Tomas. Alam ko nandito ka. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at ang mga tao rito. Umalis ka na ng Ilocos. Kung magmamatigas ka, mas lalong mapapahamak ang mga baka sa Manila. Huwag mong pilitin si nanay na gawin ang mga bagay na pareho nating pagsisihan. Tumingin si Isabel kay Tomas. Ang kanyang mga mata ay puno ng suklam. Tomas, ang asawang kilala ko ay matagal nang namatay. Ang nakatayo sa harap ko ngayon ay isa na lamang anino ng isang kriminal. Gods, dahan-dahang gumalaw ang ulo ng makina sa loob ng madilim na silid-imbakan ng tanggapan ng telekomunikasyon. Sa bawat mahinang tunog ng pagprint ng papel, tila kasabay nito ang mabilis na pagtibok ng puso ni Isabel. Nakatayo siya sa tabi ni Carding, ang teknisyan ng kumpanya ng telepo, na ang anak ay isa sa mga tinulungan niyang makapasa sa pagsusulit noong nakaraang taon. Ang utang na loob ng matanda ang naging tanging susi ni Isabel para makapasok sa silid na ito sa oras na walang ibang tao. Heto na po, Teacher Isabel! Bulong ni Carding habang maengat na iniaabot ang papel na may mahabang talaan ng mga transaksyon. Ito ang opisyal na record ng numero ng telepono na nakatanggap ng lahat ng isang beses na password o OTP para sa WAD na account ng PTA na nakapangalan sa inyo. Gaya ng hinala nyo, ang numerong yan ay nakarehistro sa persona na SIM card ni Doña Remedios de Vera. Nanginig ang mga daliri ni Isabel habang hinahawakan ang mainit-init pang papel. Heto na ang patunay. Ang account na ginamit upang nakawin ang pondo ng mga magulang, ang pondo na inilaan para sa kinabukasan ng mga bata,
ay binuksan gamit ang kanyang mga ninakaw na dokumento ng pagkakakilanan. Ngunit ang bawat mensahe ng transaksyon ay ipinadala sa telepono ng kanyang biyenan. Hindi lamang siya basta itinapon ng pamilyang ito. Pinlano nila ang kanyang pagbagsak upang gawin siyang kalas sa kanilang sariling dumi. Salamat, Carding. Malaking tulong ito. Bulong ni Isabel, mabilis na itinupi ang papel at itinago sa kanyang bag, kasama ang lumang attendance registry na nakuha niya kagabi. Mag-iingat kayo, teacher. Nag-aalalang habilin ni Carding bago binuksan ang pinto sa likod upang palabasin siya. Mayaman at makapangyarihan ang mga De Vera sa Iloilo, kayang-kaya nilang burahin ang papel na yan kung malalaman nilang hawak mo. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Isabel. Gamit ang address ng bangko na nakita niya sa bill ng telepono ni Doña Remedios, sumakay siya ng jeep patungo sa bayan ng San Joaquin. Batid niyang may mas malalim pang dahilan kung bakit kailangan ng pamilya De Vera ng ganoon kalaking halaga ng pera sa isang iglap. Nang marating niya ang tapat ng pribadong bangko, nagtago si Isabel sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Hindi nagtagal, nakita niya ang paghinto ng mamahaling itim na sasakyan ng mga De Vera. Unang bumaba si Doña Remedios. Matikas at nakataas ang no sa kanyang marang, yang kasuotan. Kasunod si Tomas na mukhang balisa at pabalik-balik ang tingin sa paligid. Ang makapal na ngator na wrist brace sa kanyang kanang kamay ay tila mas lalong humigpit ang pagkakatali. Mula sa pinto ng bangko, lumabas ang isang matandang mag-asawa na nakasuot ng itim na damit ng pagluluksa. Kilala ni Isabel ang mga ito. Sila ang mga magulang ng batang mangingisda na namatay 2 taon na ang nakalipas sa isang madugong hit and run na kinasangkutan ng sasakyan ng pamilya De Vera. Ang balita noon ay ang bunsong anak na si Javier, ang paboritong anak na inampon ni Doña Remedios mula sa isang makapangyarihang pamilya sa Manila, ang nagmamaneho, ngunit mabilis na naayos ang kaso sa labas ng korte. Nakita ni Isabel kung paano iniyabot ni Doña Remedios ang isang makapal na brown envelope sa matandang lalaki. Matapos pirmahan ng lalaki ang ilang papel na hawak ng abogado ng mga De Vera, umiyak ang matandang babae at dahan-dahang tumango. Ang petsa ng paglilipat ng pera mula sa WAD na account ng PTA na nakasaad sa hawak na papel ni Isabel ay tumutugma sa petsa ng pag-areglo ng kaso ngayon. Ginamit nila ang pera ng mga magulang ng paaralan upang bayaran ang buhay ng isang namatay na bata. Lahat para lamang hindi makulong ang kanilang paboritong anak. Nang pumasok si Doña Remedios at ang abogado sa loob ng bangko upang tapusin ang mga transaksyon, naiwan si Tomas sa labas, nakasandal sa gilid ng sasakyan. Ito na ang pagkakataon ni Isabel. Mabilis siyang lumabas mula sa likod ng puno at lumapit kay Tomas. Tomas! Tawag niya sa isang boses na puno ng malamig na galit. Napatalon sa gulat si Tomas. Ang kanyang mukha ay agad na nawala ng kulay nang makita ang asawang kagabi lang ay itinapon nila sa ulan. Likas na hinawakan ni Tomas ang kanyang kanang kamay na may wrist brace. Dahan-dahang iniyayos ang pagkakatali nito bilang pagtatangka na itago ang kanyang panginginig. Isabel, bakit ka narito? Sinabi ko na sa'yo, umalis ka na ng Iloilo. May halong takot at babala ang kanyang boses. Umalis? Para saan, Tomas? Para hayaan kayong magdiwang habang ang pangalan ko ay nadudungisan ng krimeng kayo ang gumawa. Ipinakita ni Isabel ang papel mula sa telekomunikasyon. Heto ang patunay, ang WAD na account ng PTA ay nakakonekta sa telepono ng nanay mo. Ninakaw niyo ang pera ng paaralan para pambayad sa pamilya ng biktima ng hit and run ni Javier. Nanginig ang buong katawan ni Tomas. Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang wrist brace, isang kilos ng karuwagan na matagal ng kabisado ni Isabel. Isabel, pakiusap. Huwag mo nang palakihin ito. Hindi mo naiintindihan si Javier. Kailangan namin siyang protektahan. Si nanay ang nag-utos ng lahat ng ito. At dahil doon, pumayag kang isakripisyo ako? Ang boses ni Isabel ay basag sa sakit ng pagtataksil. 12 taon, Tomas. Ibinigay ko ang buhay ko sa pamilyang ito. Ngunit itinuring niyo lang akong gamit na pwede mong itapon kapag kailangan niyong iligtas ang kapatid mo. Bago pa makasagot si Tomas,
dahan-dahang bumaba ang salamin ng bintana ng itim na sasakyan. Sa loob ay nakaupo si Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay may nakatatak na mapanganib ng ngiti. Masyadong matalas ang ulo mo, Isabel. Malamig na sabi ng matanda. Ngunit ano naman kung may papel ka? Ang mga anak mo ay nasa Manila sa aking pangangalaga. Isang pirma mo lang sa pag-amin ng kasalanan sa PTA at makikita mo silang muli. Kung hindi, baka makalimutan ko kung saang sulok ng bansa ko sila iniwan. Isipin mo ang mga anak mo, Isabel. Ang katotohanan ay walang silbi kung ulila ang mga anak mo. Mabilis na umikot si Tomas at sumakay sa sasakyan. Umaharurot ang kotse palayo. Iniwan si Isabel na nakatayo sa gitna ng usok ng tambut, suat alikabok ng daan. Ang banta ng kanyang biyanan ay tila isang tali na sumasakal sa kanyang leeg. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang papalayong sasakyan, alam ni Isabel na ang kanyang laban ay hindi na lamang para sa kanyang lisensya. Ito ay laban para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Ang init ng hapon sa Iloilo ay tila sumasabay sa init ng galit sa dibdib ni Isabel. Nakatayo siya sa gitna ng maputik na bukirin ng mga De Vera, nakikisabay sa mga magsasaka sa paggapas ng palay. Kahit basang-basa ng pawis at dumi ang kanyang duster, hindi niya alintana ang hirap ng katawan. Mas madaling tiisin ang pagod ng laman kaysa sa tindi ko sakit ng pagkawalay sa kanyang dalawang anak. Habang hawak ang karit, pinagmasdan niya ang mga magsasaka sa kanyang paligid. Sila ang mga pamilyang walang sawang sumuporta sa kanya noong siya pa ay nagtuturo sa paaralang bayan. Isang magsasaka, si Aling Cora, ang lumapit sa kanya na may dalang malamig na tubig. Teacher Isabel, magpahinga ka muna. Alam naming mabigat ang iyong dinadaanan. Malumanay mitong sabi habang iniaabot ang baso. Sinasamantala ni Doña Remedios ang aming kahirapan. Ang mga palay na ito na may subsidya mula sa kagawaran ng agrikultura ay pilit niyang kinukuha sa amin sa napakababang halaga upang ibenta sa iba sa mas mataas na presyo. Kami ang nagbabanat ng buto, ngunit sila ang nagpapasasa sa aming pawis. Lumapit din ang isa pang ina, hawak ang kamay ng kanyang anak na si Pepe. Teacher Isabel, kung hindi dahil sa lihim mong pagtuturo kay Pepe gabi-gabi noong nakaraang taon, hindi siya matututong magbasa at magsulat. Wala kaming pambayad sa matrikula, pero binigyan mo kami ng pag-asa. Utang na loob namin sa iyo ang kinabukasan ng aming anak. Handa kaming tumulong sa iyo kahit anong mangyari. Isang maliit na kamay ang humila sa laylayan ng duster ni Isabel. Si Pepe ito, may hawak na maliit na suma na balot sa dahon ng saging. Teacher Isabel, huwag ka pang umiyak, kakainin natin ito. Bulong ng bata ng may ngiti. Naramdaman ni Isabel ang pagluwag ng bara sa kanyang lalamunan. Ang pag-ibig at malasakit na kanyang itinanim sa mga batang ito sa nakalipas na mga taon ay hindi pala nawala. Sa gitna ng kanyang pinakamadilim na yugto, ang mga magsasaka at ang kanilang mga anak ang naging tanging tanglaw niya sa buhay. Doon niya napagtanto na hindi siya nag-iisa. Sumapit ang gabi, sa ilalim ng dilim ng buwan, nagpasya si Isabel na magmased. Binalot niya ang sarili ng madilim na tela at sumunod sa mga truck ng pamilya De Vera na dahan-dahang pumasok sa malaking bodega ng palay sa dulo ng bukid. Nagtago si Isabel sa likod ng isang malaking tumpok ng dayami sa labas ng bodega. Sa pamamagitan ng siwang ng pader, nakita niya ang mga trabahador na nagmamadaling nagpapalit ng mga sako. Ang mga sakong may tatak ng pamahalaan, na dapat ay ipinamamahagi ng lebre o sa murang halaga sa mga mahihirap na magsasaka, ay binubuhos sa mga bagong sako na may pribadong tatak ng pamilya De Vera upang ibenta sa mas mataas na presyo sa black market. Kinuha ni Isabel ang kanyang telepon upang kuhanan ng larawan ng ilegal na transaksyong ito. Ang bawat kuha ng kamera ay naglalaman ng patunay ng kasakiman ni Doña Remedios. Ito ang magiging alas niya para putulin ang supply ng pera ng pamilya na ginagamit para sa pagtakas ng kanyang mga anak patungong Manila. Ngunit sa kanyang pag-atras upang umalis, isang mataling na tunog ng nabaling tuyong sanga ang narinig sa ilalim ng kanyang paa. Natigilan ang mga trabahador sa loob ng bodega. "Sino yan?" Sigaw ng isa sa mga gwardiya ng pamilya De Vera.
Biglang umikot ang malakas na liwanag ng flashlight ng gwardiya. Dahan-dahang gumagalaw patungo sa tumpok ko Adayami kung saan nagtatago si Isabel. Psst! Isabel! Dito! Bilisan mo! Ang mahinang bulong ni Nanay Loleng sa gitna ng madilim na sagingan ang nagpabalik sa wisyon ni Isabel. Bago pa man maabot ng malakas na liwanag ng flashlight ng gwardiya ang likod ng mandala ng Dayami, mabilis na hinila ng matanda ang kamay ni Isabel patungo sa masukal na bahagi ng talahiban. Narinig nila ang mabibigat na yapak ng mga gwardiya na lumalagpas sa kanilang pinagtataguan, ngunit dahil sa dilim ng gabi at lakas ng ulan, tuluyan silang nakalusot. Hinihingal at basang-basa ng putik, dahan-dahang tinahak ng dalawa ang daan, pabalik sa maliit na dampang kawayan ng matanda sa dulo ng barangay. Nang makapasok sila sa loob, mabilis na isinara ni Nanay Loleng ang pinto at ibinaba ang trangka. Humahag-init pa rin ang hangin sa labas, tila nagbabanta ng mas malakas na unos. Sinindihan ng matanda ang isang maliit na kandila. Ang malamlam na dilaw na liwanag nito ay sumayaw sa dingding na nipa, nagpapakita sa matinding pagod sa mukha ni Isabel. Teacher Isabel, magpalit ka muna ng tuyong damit. Nag-aalalang sabi ng matanda habang naglalabas ng isang kupas na duster. Mapapahamak ka sa ginagawa mo. Bakit ka pumunta sa bodega ng mga De Vera? Nanay Loleng, kailangan kong makahanap ng ebidensya. Nanginginig ang boses ni Isabel habang tinatanggap ang damit. Pinapalitan nila ang mga sako ng bigas mula sa pamahalaan upang ibenta sa black market. At higit sa lahat, hawak nila ang aking mga anak. Kung hindi ko sila mapapabagsak, hinding-hindi ko na makikita sina Jose at Angela. Bumuntong hininga si Nanay Loleng. Lumuhod ang matanda sa tapat ng kanyang lumang papag na kawayan. Sa ilalim ng higaan, dahan-dahan niyang hinalot ang isang kinalawang na kahon ng biskwit na yari sa lata. Naririnig ang mahinang langit-ngit ng kalawang at ang tila gasgas ng mga anay na ununting kumakain sa lumang kahoy na kinalalagyan nito. Oras na po, Isabel. Bulong ng matanda habang binubuksan ang kahon gamit ang nanginginig na mga kamay. Matagal ko nang itinago ang lihim na ito. Nung huling gabi ng iyong biyena na si Doña Remedios, alam kong may masamang mangyayari. Heto ang orihinal na sertipiko ng kapang-anakan ni Tomas. Inabot ni Isabel ang lumang papel. Kahit kupas na ang tinta, malinaw pa ring nakasaad ang mga pangalan doon. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang bawat linya. Hindi ito maaari. Bulong ni Isabel. Ang kanyang boses ay tila nawala ng lakas. Si Tomas, hindi tunay na anak ni Doña Remedios? Ang nakasaad dito? Ang kanyang ina ay si Clara de Vera? Ang pumanang na kapatid ni Remedios? Tumanggo si Nanay Loleng. May luhang pumatak sa kanyang kulubot na pisingi. Ako ang kumadrona noong gabing isilang si Tomas, 32 taon na ang nakalilipas. Namatay si Clara sa matinding pagdurugo matapos magsilang. Si Remedios, nabaog at natatakot na mawalan ng karapatan sa pamamahala ng malalawak na lupain ng mga De Vera, ayon sa kasunduan ng pamilya, ay kinuha ang sanggol. Pinalabas niyang siya ang nanganak upang manatili sa kanyang mga kamay ang kapangyarihan. Kaya si Tomas ay isang tiyaw lang, isang kasangkapan para sa lupang ito. Pait na wika ni Isabel habang hinahaplos ang papel. Ngunit si Javier, ang bunsong anak na palaging pinoprotektahan ni Doña Remedios. Si Javier ay hindi De Vera sa dugo o sa pangalan. Sagot ni Nanay Loleng. Siya ay anak ng isang makapangyarihang pamilya ng mga politiko sa Manila. Inampun siya ni Remedios noong bata pa ito upang magsilbing tulay sa kapangyarihan at upang protektahan ang kanilang ilegal na negosyo ng bigas. Si Javier ang tunay niyang paborito dahil siya ang nagbibigay sa kanila ng kaligtasan sa batas. Si Tomas ay walang iba kundi isang tagapagsilbi na walang alam sa sarili niyang dugo. Inilabas ng matanda ang isang lumang pilak na kwintas mula sa kahon. Sa loob ng palawit nito ay may maliit at kupas na larawan ng isang magandang babae. Ang mga mata at ilong nito ay eksaktong katulad ng kay Tomas. Ibigay mo ito sa kanya, Isabel? Bulong ng matanda.
Kailangan niyang malaman kung sino ang tunay niyang ina. Baka sa pamamagitan nito, magising ang kanyang natutulog na konsensya. Mabilis na binuksan ni Isabel ang kanyang bag at inilabas ang lumang attendance registry ng paaralan na nakuha niya sa kanyang silid. Doon, sa ilalim ng mga lumang talaan ng pagbabakuna noong elementarya, nakasaad ang grupo ng dugo o blood type ng mga bata. Si Tomas ay may nakatalang grupo O, habang si Javier ay grupo AB. Sa kanyang isipan, biglang nagtagni-tagni ang lahat ng piraso ng puzzle. Ang bawat kasinungalingan ng pamilya De Vera ay unti-unti nang nagkakaroon ng katapusan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumahimik ang paligid. Ang hangin sa labas ay tila huminto at ang tanging narinig nila ay ang mabagal at ritmo ng tunog ng gaway o baston na tumatama sa kaway yang hagdanan ng dampa. Tok, tok, tok. Nanigas si Isabel sa kanyang kinauupuan. Mabilis na pinatay ni Nanay Loleng ang kandila, ngunit huli na. Loleng! Ang malamig at mayabang na boses ni Doña Remedios ay narinig sa labas ng pintong kawayan. Buksan mo ang pinto. Alam kong tinatago mo ang magnanakaw na yan. Huwag mong hintayin na sunigin ko ang dampang ito kasama kayong dalawa sa loob. Ang iyak ng maliit na apo ni Nanay Loleng ay umalingaw-ngaw sa gabi, habang marahas na hinahablot ng mga tauhan ni Doña Remedios ang huling sako ng bigas mula sa loob ng kusina. Ang bawat tulak at kalabog ay tila pagdurog sa natitirang dignidad ng mga mahihirap na magsasaka sa barangay. Nakatayo si Doña Remedios sa gitna ng maliit na bakuran, hawak ang kanyang baston na may pilak na hawakan. Sa kanyang likod, ang dalawang matatandang gwardiya ay nakabantay habang binubuksan ang mga imbakan ng pagkain ng matanda. Nay Remedios, pakiusap po, huwag ninyong kunin ang aming takainin. Pagmamakaawa ni Nanay Loleng habang nakaluhod sa basang lupa. Babayaran ko po ang utang ko sa susunod na anay. Huli na ang kasunduan, Loleng. Malamig na tugon ni Remedios. Dahil sa pagpapatuloy mo sa magnanahaw na yan, karapat-dapat ka lang magutom. Hindi na nakatiis si Isabel. Lumabas siya mula sa likod ng pintong kawayan, pilit na hinaharangan ang mga tauhan. Bitawan niyo yan! Sigaw ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Humarap ka sa akin, Doña Remedios. Ako ang may kailangan sa'yo. Huwag mong idaan ang galit mo sa mga taong walang laban. Tumingin sa kanya si Remedios na may nakatatak na mapanuring iti. Heto na pala ang matapang na guro. Isabel, akala mo ba ay maliligtas ka ng mga magsasakang ito? Ang kaso ng PTA ay sapat na upang mabulok ka sa kulungan ng habambuhay. Isang salita ko lang sa West at hinding-hindi mo na makikita ang sikat ng araw. Nakaalis si Doña Remedios dalang huling sako ng bigas ng matanda. Iniwan silang walang-wala. Nang hapong iyon, habang naglalakad si Isabel malapit sa lumang tarangkahan ko paaralan kung saan siya dating nagtuturo, may huminto sa kanyang tapat. Si Tomas. Bumaba ito mula sa kanyang sasakyan, pilit na iniayos ang kanyang nator na wrist brace sa kanang kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may determinasyon sa kanyang karuwagan. Isabel? Bulong niya habang lumalapit. Pakinggan mo ako. Pirmahan mo na ang papel ng pag-amin sa estafa. Para sa pamilya, Isabel, kapag ginawa mo ito, kukunin ni nanay ang kaso at hahayaan kanyang makita ang mga baka sa Manila. Huwag mo nang hintaying lumala pa ang sitwasyon. Tiningnan ni Isabel si Tomas. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking ipinangako sa kanya na poprotektahan siya habang buhay, ay ngayon ay humihiling sa kanya na ibenta ang sarili niyang danggal upang iligtas ang kasalanan ng kanyang kapatid at ang peking reputasyon ng pamilya. Isang matinding suklam ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Inalis ni Isabel ang kanyang gintong singsing sa kasal mula sa kanyang daliri. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Tomas at walang pag-aalinlangang inihagis ang singsing sa maputik na tubig sa ilalim ng mga paa ng lalaki. Hindi ko ibebenta ang aking dangal para sa inyong kasakiman, Tomas. Malamig na sabi ni Isabel. Ang singsing na yan ay kasing putik na ng pangalan ng pamilya nyo.
At tungkol sa aking silid akatan na sinisikap kong itayo para sa mga bata, hinding-hindi niyo yon magigiba. Napatigil si Tomas. May takot na gumapang sa kanyang muka. Isabel, hindi mo alam ang ginagawa mo. Sinabi ni nanay kung magmamatigas ka ang silid akatan na yon, hindi na yon aabot sa pagbubukas. Ang babala ni Tomas ay tila isang sumpa na natupad ng gabing iyon. Habang nakatayo si Isabel sa labas ng dampa, tumingin siya sa direksyon ng kalsada patungo sa silid akata na kasalukuyang itinutayo. Doon, sa ilalim sa madilim na langit, nakita niya ang mabilis na paglaganap ng mga pulang ilaw. Mga sulo. Isang grupo ng mga lalaki na may dalang apoy ang mabilis na tumatakbo patungo sa kanyang silid akatan. Ang langit-ngit ng kaway, ananilalamon ng apoy, ay nanginghibabaw sa ingay ng patak ng ulan at hangin. Tumatakbo si Isabel, walang pakialam sa matatalas na bato na sumasaksak sa kanyang mga paa o sa malamig na tubig na bumabasa sa kanyang buong katawan. Ang tanging nakikita niya ay ang nagliliyab na pulang ilaw sa dulo ng barangay, ang silid akatan na pangarap niyang itayo para sa mga bata, ang silid akatan na sumisimbolo sa kanyang bagong simula. Nang marating niya ang lugar, ang apoy ay tila isang dambuhalang naggangalit na hayop. Sumasayaw ang mga dila ng apoy sa hangin, nilalamon ang mga kawayan at kahoy na dinala ng mga magsasaka nitong mga nakaraang araw. "Teacher Isabel, huwag kang papasok! Mapanganib po!" Sigaw ni Mang Tano habang hawak ang isang timba ng tubig, pilit na pinipigilan si Isabel. "Ang mga dokumento! Ang mga kopya ng kasunduan ng mga magsasaka! Nasa loob!" Hiyaw ni Isabel. Hindi siya nag-atubili. Sa pamamagitan ng basang duster na ibinigay ni Nanay Loling, tinakpan niya ang kanyang mukha at mabilis na pumasok sa nasusunog na gusali. Ang init ay nakatutunaw ng balat, ang usok ay nakasasakal. Nakita niya ang kahon ng bakal sa ibabaw ng nasusunog na lamesa. Sa kabila ng panganib, dinaluhong niya ito. Naramdaman ang matinding hapdi ng pagkapaso sa kanyang mga kamay habang kinukuha ang kahon. Bago pa man bumagsak ang kisame, nagawa niyang gumapang palabas, niyayakap ang kahon na parang sanggol. Kinaumagahan, huminto ang ulan. Ngunit ang usok ay patuloy pa ring umaangat mula sa itim na abo ng silid akatan. Nakatayo si Isabel sa tapat nito. Nanginginig ang mga balikat. Wala na ang kanyang pangarap. Ang bawat kahoy na itinayo ng kanyang mga kamay at ng pagkakaisa ng mga magsasaka ay naging abo na. Ang mga magsasaka ay tahimik na nakatayo sa paligid niya, raring umiiyak. May hawak na maliit na bagay, ang isang kabataang magsasaka na si Gardo. "Teacher Isabel, tingnan mo ito!" Inabot ni Gardo ang isang gintong lighter na nahanap niya malapit sa pinagmulan ng apoy. May nakaukit doon ng mga titik. J.D.V. Javier de Vera. Ang bunsong anak na labis na pinoprotektahan ni Doña Remedios. Sila ang gumawa nito. Bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig. Ang kanyang takot ay tuluyan ng napalitan ng isang matigas na desisyon. Hindi sila makakatakas sa ginawa nila. Ngunit sa gitna ko kanyang galit, tumunog ang telepo na ni Isabel. Ang burner phone na nakatago sa kanyang duster. "Hello?" Boses ni Isabel. Isag hindi pamilyar na boses ang narinig mula sa kabilang linya. Isag nurse mula sa paaralang loob or boarding school sa Manila kung saan inilagay ang kanyang mga anak. "Teacher Isabel? Pakiusap, pakinggan niyo ako." Mabilis na sabi ng nurse, nagmamadali. "Pinilit na kinuha ni Doña Remedios ang mga anak niyo, sina Jose at Angela. Wala na sila sa boarding school. Narinig ko silang kausap ang kanyang abogado. May balak silang isakay ang mga bata sa isang malaking barko patungong ibang bansa sa mismong araw ng prosesyon ng Semana Santa sa susunod na Huwebes. Kapag hindi ka pumirma sa pag-amin ng kasalanan sa PTA sa darating na Lunes, hinding-hindi mo na sila makikita." Nabitawan ni Isabel ang telepono. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim. Hindi lang pala ang kanyang pangarap ang sinunog nila. Ang kanyang mga anak ay tuluyan ng inilagay sa bingit ng kamatayan. "Jose?"
Angela? Bulong ni Isabel. Tumingin siya sa nasunog na pisara na natira sa gitna ng abo. Kumuha siya ng isang piraso ng tisa o chalk mula sa kanyang bulsa at sa kabila ng hapdi ng kanyang sulog na kamay, isinulat niya ang mga salitang, "Mabuhay ang katotohanan!" Doña Remedios. Panata ni Isabel sa sarili habang ang ulan ay muling dahan-dahang kumapatak. Dinala mo ang laban sa aking mga anak. Ngayon, sisiguraduhin kong ang apoy na sinimulan mo ang syaring lalamon sa buong imperyo nyo. Ang bawat hakbang ni Isabel sa madilim na pasilyo ng tanggapan ng trapiko ng pulisya ay tila paglakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Sa tulong ni SPO1 Ramos, isang tapat na pulis na ang dalawang anak ay tinulungan ni Isabel na makatapos ng pag-aaral noong nakaraang taon, narating niya ang pinakailalim ng silid arkibo kung saan nakatago ang mga lumang kaso na naayos na sa labas ng korte. Teacher Isabel, bilisan mo! Bulong ni Ramos habang binubuksan ang lumang bakal na kabinet sa dulo ng silid. 5 minuto lang ang mayroon tayo bago mag-ikot ang gwardiya. Kapag nahuli tayo rito, pareho tayong madadamay. Mabilis na hinalugog ni Isabel ang mga folder hanggang sa mahanap niya ang nakasulat sa tab. Hit and Run Incident, De Vera Vehicle, 2024. Nang buksan niya ang makapal na dokumento, ang amoy ng lumang papel at amag ay sumalubong sa kanyang ilong, ngunit mas masangsang pa ang amoy ng kasalanang nakatago sa loob nito. Inilatag ni Isabel ang ulat ng forensic ng pulis siya sa ilalim ng kanyang maliit na flashlight. Ayon sa ulat ng aksidente, ang sasakyang nakasagasa sa batang mangingisda ay nakapangalan kay Javier de Vera. Sa opisyal na ulat na isinumite sa korte, nakasaad na si Javier ang nagmamaneho ng gabi ng aksidente. Ngunit nang basahin ni Isabel ang ulat ng dugo o blood test na nakuha mula sa airbag at sa vulang ng sasakyan, pagkatapos ng banggaan, napatigil ang paghingaan niya. Ang nakatalang grupo ng dugo ng driver na nakasagasa ay Grupo O. Mabilis na binuksan ni Isabel ang kanyang bag at inilabas ang lumang attendance registry ng paaralan na kanyang itinago. Hinanap niya ang lumang record ng kalusugan ng kanyang asawa noong bata pa ito. Tomas de Vera, Grupo O. At nang tingnan niya ang record ni Javier, ang bunsong anak na inampon mula sa Manila, Javier de Vera, Grupo AB. Hindi si Javier ang nagmamaneho. Bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagkagulat. Si Tomas ang nakasagasa. Mabilis na nagtagni-tagni ang lahat sa isipan ni Isabel. Naalala niya kung paano nagsimulang magsuot si Tomas ng makapal na nator na wrist brace sa kanyang kanang kamay. 2 taon na ang nakalipas. Sinabi nito sa kanya na napilayan ito sa pag-akyat sa baka ng palay. Ngunit ang katotohanan ay nakuha niya ang bali sa pulso dahil sa matinding impact ng pagkabangga ng sasakyan sa poste matapos sagasaan ang biktima. Hinalungkat pa ni Isabel ang ilalim ng folder at nakita ang isang orihinal, unedited na ulat ng driver na pirmado ng unang pulis na rumespond. Doon, malinaw na nakasulat ang pangalan ni Tomas de Vera bilang ang driver na positibo sa alak. Ngunit ang papel na ito ay hinding-hindi nakarating sa korte dahil mabilis na pinalitan ni Doña Remedios ang ulat sa tulong ng kanyang mga koneksyon at pinalabas na si Javier ang nagmamaneho. Ginamit niya ang sarili niyang anak. Pait na bulong ni Isabel habang tumutulo ang kanyang mga luha sa ibabaw ng dokumento. Naintindihan na niya ang buong laro ni Doña Remedios. Alam ng matanda na si Tomas ang tunay na may kasalanan. Upang maprotektahan si Tomas sa kulungan, ngunit higit sa lahat, upang magkaroon ng panghabang buhay na hawak sa leeg nito, binaligtad niya ang katotohanan. Sinabi niya kay Tomas, "Pinalitan ko ang pangalan mo sa ulat upang si Javier ang lumabas na may kasalanan dahil may proteksyon ang pamilya ni Javier sa Manila. Ngayon, utang mo sa akin ang kalayaan mo. Gawin mo ang lahat ng utos ko, kahit ang isakri, pisyo ang asawa mo." At ang henyat na si Tomas sa tindi ng takot na makulong at sa pagnanais na makuha ang pamana ng lupa ay sumunod ng walang reklamo.
Tiyap niyang nakawin ang pondo ng PTA ng paaralan at isisi ang lahat kay Isabel upang makabuo ng malaking halaga na pambayad sa pamilya ng biktima habang ang totoo ay pinoprotektahan niya ang sarili niyang balat. Thomas, paano mo nagawa ito sa akin? Hikbi ni Isabel. 12 taon nating pagsasama. Ginawa mo akong kalasag para sa sarili mong krimen. Teacher Isabel, kailangan na nating umalis. Nagmamadaling tawag ni SPO1 Ramos mula sa pinto. May naririnig akong mga yabag ng sapatos sa pasilyo. Mabilis na kinuha ni Isabel ang kanyang telepo at kinuhanan ng larawan ng bawat pahina ng orihinal na ulat ng pulisya at ang ulat ng forensic ng dugo. Bawat click ng kamera ay tila boses ng katarungan na matagal nang ipinagkait. Nang maitabi niya ang telepo at ang lumang registry, dahan-dahan silang lumabas ng silid arkibo. Ngunit pagdating nila sa dulo ng pasilyo, ang daan patungo sa exit ay biglang naharangan. Ang liwanag ng mga ilaw sa kisame ay tumama sa figura ng isang matandang babae na nakatayo sa gitna ng daan, may hawak na baston na may pilak na hawakan. Si Doña Remedios. Sa kanyang tabi ay ang 3 malalaking gwardiya ng mansyon at sa likod nila ay si Tomas, na mukhang natatakot at pabalik-balik ang hawak sa kanyang wrist brace. Masyadong malayo ang narating mo, Isabel. Malamig na sabi ni Doña Remedios, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng presinto. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang pagpunta mo rito? Ang mga pulis sa bayang ito ay sumasayaw sa aking tugtog. Ibigay mo sa akin ang telepono mo. Tumingin si Isabel kay Tomas, na nakatayo lang sa likod ng kanyang ina, walang magawa. Thomas! Tawag ni Isabel, ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig. Alam ko na ang katotohanan. Ikaw ang nakasagasa. Ikaw ang totoong mamamatay tao. Paano mo nasisikmura na makitang nakakulong ang asawa mo habang ikaw ay malayang naglalakad gamit ang dugong dumanak sa iyong mga kamay? Napatingin si Tomas sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot at kahihiyan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, marahas na pinalo ni Doña Remedios ang kanyang baston sa semento. Kunin niyo ang telepono niya at siguraduhin ninyong hindi na siya makakalabas ng gusaling ito. Utos ng matanda sa kanyang mga gwardiya. Sumugod ang mga lalaki patungo kay Isabel. Ang cliffhanger ay malinaw. Si Isabel ay cornered sa loob ng pasilyo ng presinto ng pulisya. Hawak ang ebidensya ng krimen ng kanyang asawa, habang ang mga tauhan ng kanyang biyenan ay handa nang gamitin ang bawluk upang burahin ang katotohanan. Bawal ang armadong sibilyan dito. Ibaba ninyo ang inyong mga armas. Ang malakas na sigaw ni SPO1 Ramos ay umalingaw-ngaw sa madilim na pasilyo ng presinto habang mabilis niyang binunot ang kanyang baril at humarang sa pagitan ng mga gwardiya ni Doña Remedios at kay Isabel. Sa gitna ng tensyon at pagkalito ng mga gwardiya, biglang bumukas ang pinto ng fire exit sa gilid. Sumulpot si Gardo at ang 2 pang matatapang na magsasaka. Mabilis nilang hinablot si Isabel at binuhat palabas patungo sa naghihintay na jeep sa dilim ng gabi. Bago pa man makareaksyon ang mga tauhan ng matanda, humaharurot na ang sasakyan palayo, tinatahak ang basang kalsada patungo sa kanayunan ng Iloilo. Nang marating nila ang maliit na kapilya sa gitna ng bukirin, naghihintay doon ang daan-daang magsasaka. Sa kabila ng patuloy na buhos ng ulan, walang sinumang umalis. Ang bawat mukha ay puno ng pag-asa, ngunit may nagbabagang galit sa kanilang mga mata. Tumayo si Isabel sa ibabaw ng isang lumang karito ng luwa, hawak ang kanyang telpo na naglalaman ng mga larawan ng orihinal na ulat ng pulis, siya at ang papel ng WAD na account. Mga kasama! Sigaw ni Isabel, ang kanyang boses ay naging matatag at umalingaw-ngaw sa buong kapilya. Nanakawan na tayo ng sapat na panahon. Ipinagbili ni na Doña Remedios ang ating mga palay na may subsidya mula sa pamahalaan upang ipambayad sa sarili nilang kasalanan. Ginamit nila ang aking pangalan at ginamit nila ang inyong mga pawis para sa kanilang sariling pakinabang. Ngayong gabi, bawiin natin ang sa atin. Isang malakas na sigaw ng pagsang-ayon ang sumagot sa kanya. Ang espiritu ng bayanihan ay muling nabuhay sa puso ng mga magsasaka. Sa pangunguna ni Isabel,
nagmartsa ang daan-daan patungo sa malaking bodega ng palay ng mga De Vera sa dulo ng bukid. Nang marating nila ang bodega, nakita nilang nagmamadaling ikinakarga ng mga trabahador ang mga sako ng bigas sa mga malalaking truck para i-deliver sa black market. Mabilis na kumilos ang mga magsasaka. Gamit ang mga kariton, malalaking bato at mga pinutol na katawan ng puno ng kawayan, binuo nila ang isang matatag na barikada sa lahat ng nocturnal na daan patungo sa highway. Inihinto ng mga driver ng truck ang kanilang mga makina, takot sa dami ng mga magsasakang nakapaligid sa kanila. Hindi nagtagal, dumating ang sasakyan ni Doña Remedios. Bumaba ang matanda, nanginginig sa galit habang nakahawak sa kanyang baston. Ano ang ibig sabihin nito, Isabel? Galit na sigaw ng matanda. Ipapahuli ko kayong lahat sa pulis. Ito ay pagnanakaw. Hindi ito pagnanakaw, Doña Remedios. Malamig na sagot ni Isabel habang humahakbang pasulong. Ito ay pagbawi sa kung ano ang tunay na sa amin. At tungkol sa mga pulis, mas mabuting tingnan mo ang iyong telepono. Kinuha ni Doña Remedios ang kanyang telepono, at dun, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang balita tungkol sa iligal na pagbebenta ng subsidya ng bigas ng pamilya De Vera ay mabilis na kumalat sa mga lokal na pahayagan sa Iloilo at sa social media, kasama ang mga larawan ng kanilang bodega na kinuha ni Isabel kagabi. Ang mga opisyal ng kagawaran ng agrikultura at ang mga ahente ng gobyerno ay naglabas na ng pahayag. Hindi nagtagal. Narinig ang tunog ng mga sirena ng pulisya. Ngunit hindi ito para kay Isabel. Ang mga sasakyan ng National Bureau of Investigation o NBI at mga agricultural inspectors ay pumarada sa tapat ng bodega. Doña Remedios De Vera, wika ng opisyal na bumaba mula sa sasakyan ng gobyerno. Ipinapataw po namin ang pansamantalang pagsasara at pagsisil sa bodegang ito dahil sa ilegal na pagbebenta ng subsidya ng bigas ng pamahalaan. Napatitig sa kawalan si Doña Remedios. Ang kanyang baston ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay. Ang kanyang imperyo, ang kanyang pangalan na pinrotektahan niya sa loob ng maraming taon sa pamamagitan ng kasinungalingan ay dahan-dahang gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Mang Tano, ang pinakamatandang magsasaka sa bukid, sa isa sa mga sako ng bigas na nailigtas. Lumuhod ang matanda. Hinaplos ang sako ng bigas habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Tumingin siya kay Isabel na may matinding utang na loob. "Salamat, Teacher Isabel," hikbi ng matanda. "Salamat, dahil may kakainin na ang aking mga apo sa susunod na mga buwan. Hindi na nila kami magugutom." Naramdaman ni Isabel ang init sa kanyang puso. Ito ang tunay na tagumpay. Ngunit habang nagkakagulo ang lahat, nakita niya si Tomas na lumapit kay Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng takot at pag-aalala habang hinahawakan ang kanyang wrist brace. "Nay, sumuko na tayo." Pabulong na pakiusap ni Tomas. "Wala na tayong laban. Sasabihin ko na ang totoo tungkol sa aksidente." Hinarap ni Doña Remedios si Tomas, ang kanyang muha ay napuno ng matinding galit at suklam. Bago pa man matapos ni Tomas ang kanyang sasabihin, marahas na sinampal ng matanda ang kanyang anak sa harap ng mga tao. "Karuwagang dugo!" hiyaw ni Doña Remedios. "Walang kwentang anak! Hinding-hindi ako susuko sa babaeng yan!" Lumingon si Doña Remedios sa kanyang natitirang mga personal na gwardiya. "Dinala niyo si Tomas sa likod ng mansyon. Ibilanggo ninyo siya sa loob ng lumang kamalig. Huwag ninyo siyang hahayaang makapagsalita sa kahit na kanino, lalo na sa mga pulis." Kinaladkad ng mga gwardiya si Tomas patungo sa dilim ng mansyon habang si Tomas ay pilit na pumipiglas, ngunit walang magawa. Ang cliffhanger ay malinaw. Si Tomas na nagtataglay ng huling ebidensya ng kanyang sariling kasalanan at ng pamilya De Vera ay ibinilanggo ng kanyang sariling ina habang si Isabel ay naiwang nakatayo sa tapat ng bodegang, selyado na handang harapin ang huling laban sa korte. Ang mabagal at usulating tunog ng kampana ng simbahan ng San Isidro ay umalingaw sa buong bayan, nagbabadya ng simula ng Semana Santa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi,
Ang bawat tunog ng kampana ay tila patak ng luha na pumapatak sa nagdurusang puso ni Isabel. Nakaluhod si Isabel sa harap ng altar sa loob ng madilim na simbahan. Ang tanging liwanag ay mula sa ilang kandilang dahan-dahang natutunaw. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kanyang Biblia, at sa ibabaw nito ay may isang maliit na puting bulaklak ng sampagita na nalaglag mula sa estatwa ng mahal na birhen. Tinitigan niya ang bulaklak, isang simbolo ng kalinisan ng kanyang danggal na pilit niyang pinoprotektahan mula sa putik ng pamilya de Vera. Teacher Isabel? Bulong ni Nanay Loleng habang lumalapit at umuupo sa tabi niya. Huwag kang mawala ng pag-asa. Ang Diyos ay nakakakita sa bawat patak ng pawis at luha mo. Bukas ang huling araw ng pagdinig sa korte ng lalawigan. Nanay Loleng, hindi ko na iniisip ang aking sarili. Sagot ni Isabel, pilit na pinipigil ang kanyang paghikbi habang hinahaplos ang sampagwita. Ang tanging dalangin ko ay ang kaligtasan ni na Jose at Angela. Kahit na mawala ang aking lisensya, basta't makasama ko silang muli. Doon niya napagtanto ang ganap na pagbuwal na kanyang pag-ibig kay Tomas. Ang pagmamahal na iningatan niya sa loob ng 12 taon ay tuluyanang namatay sa kalsada ng Iloilo noong gabing talikuran siya nito sa ulan. Ngayon, wala na siyang asawang ipinaglalaban. Mayroon na lamang siyang mga anak na kailangang iligtas mula sa kapahamakan. Habang nagdarasal si Isabel, sa loob ng madilim at malamig na kamalig sa likod ng mansyon ng mga de Vera, nakagapos ang mga kamay at paa ni Tomas. Nakasandal siya sa mga lumang sako ng palay, nag-iisa sa dilim. Sa pamamagitan ng maliit na siwang sa bubong, nakikita niya ang liwanag ng buwan ng Semana Santa. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal ni Isabel, kung paano siya nangako sa harap ng altar na poprotektahan ito habang buhay. Ngunit naging kasangkapan siya ng sarili niyang ina upang sirain ang babaeng nagbigay sa kanya ng pamilya. Isang matinding pagsisisi ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang makapal na nator na wrist brace sa kanyang kanang kamay ay mas lalong sumasakit, isang permanenteng paalala ng kanyang krimen at ng kanyang karuwagan. Sa paggalaw ni Tomas upang lumuwag ang kanyang pagkakatali, natabig ng kanyang paa ang isang lumang kahon ng mga dokumento na nakatabi sa sulok ng kamalig. Nabuksan ito. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang lumang papel na may gintong selyo. Ang orihinal na huling habilin ng nagtatag ng pamilya de Vera. Nakasulat doon, kung sakaling walang direktang tagapagmana sa dugo ng pamilya de Vera, ang buong lupain ay automatikong ibabalik sa pamahalaan upang ipamahagi sa komunidad ng mga magsasaka. Naintindihan na ni Tomas. Siya ay hindi tunay na anak. Si Javier ay hindi rin tunay na anak. Itinago ni Doña Remedios ang lihim na ito dahil kung malalaman ang katotohanan, mawawala ang bawat pulgada ng lupang pinamunuan niya ng kamay na bakal. Biglang bumukas ang pinto ng kamalig. Si Gardo, ang kabataang magsasaka, ay pumasok ng tahimik, may hawak na maliit na lagari ng bakal. Sir Tomas, bilisan niyo! Bulong ni Gardo habang pinuputol ang lubid. Ginagawa ko ito dahil sa kabutihan ng asawa niyo sa aking pamilya. Tumakbo na kayo bago makabalik ang mga tauhan ng Donya. Kinabukasan, habang nag-aayos si Isabel para sa huling pagdinig sa korte, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Doña Remedios, isang larawan ng dalawa niyang anak na sina Jose at Anela na nakatayo sa tabi ng isang malaking barko sa daungan ng Maynila. May kasamang mensahe. May 1 oras ka pa bago magsimula ang pagdinig sa korte. Pirmahan mo ang pag-amin sa estafa sa harap ng Wes o ang mga anak mo ay sasakay sa barkong yan patungong ibang bansa ng walang dokumento. Ikaw ang magpapasya, Isabel. Ang malakas na pukpok ng bundo ng hukom ay umalingaw-ngaw sa loob ng Korte Probinsyal ng Iloilo, pilit na pinatatahimik ang nagbubulungang karamihan. Sa loob ng punong-punong silid paglilitis, ang hangin ay masikip, puno ng tensyon at amoy ng mga lumang dokumento ng batas. Nakatayo si Doña Remedios sa tabi ng kanyang kilalang abogado na si Abogado Pecson. Ang matandang babae ay may hawak na panyong may burda,
Pilit na pinupunasan ang kanyang wad na luha habang nakaharap sa Wes. Hukom, labis pong masakit para sa aming pamilya ang tanggapin ang katotohanan ito. Wika ni Doña Remedios, ang kanyang boses ay sadyang pinahina upang magmukhang biktima. Pinagkatiwalaan namin si Isabel. Tinanggap namin siya sa aming tahanan kahit na anak lamang siya ng isang naglalako ng pagkain sa kalye. Ngunit winasak niya ang aming tiwala. Ninakawan niya ang mga magulang ng paaralan para sa sarili niyang kapakanan. Iniharap ni Abogado Pecson ang mga dokumento ng bangko na naglalaman ng wad na pirma ni Isabel. Heto po ang mga patunay, hukom. Ang pirma ni Isabel de Vera ay malinaw na nakasulat sa bawat transaksyon ng paglilipat ng pondo mula sa account ng PTA patungo sa isang hindi kilalang account. Tumingin ang hukom kay Isabel na nakatayo sa tabi ng kanyang tapat na kasamahan. Isabel de Vera, ano ang iyong tugon sa mga akusasyong ito? Ikaw ba ay umaamin sa kasalan ng ibinibintang sayo? Huminga ng malalim si Isabel. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang likod. Sa kanyang isip, naglalaro ang larawan ng kanyang mga anak na nakatayo sa daungan ng Maynila, handang isakay sa barko ayon sa banta ng kanyang biyenan. Kung hindi siya aamin, baka hinding-hindi lang niya makita sina Jose at Angela. Ngunit nang hawakan niya ang maliit na sampagwita na nakatago sa kanyang bulsa, naalala niya ang kanyang dangal bilang guro, at ang muka ng mga magsasakang umaasa sa kanya. Hindi ko po aaminin ang isang krimeng kailanman ay hindi ko ginawa, hukom. Malinaw at matatag ang boses ni Isabel. Ang pirma sa mga papel na yan ay peke, at ang totoong kumuha ng pondo ay nakatayo ngayon sa silid na ito. Bago pa man makasagot si Abogado Pecson, biglang bumukas ng malakas ang dalawang malalaking pinto sa likod ng korte. Ang kalabog ng pinto ay nagpalingon sa lahat ng tao. Pumasok si Tomas. Ang kanyang muka ay puno ng pasa at dumi, ang kanyang polo ay may mga punit, at ang natur na wrist brace sa kanyang kanang kamay ay nangingitim sa dumi ng kamalig. Ngunit sa kanyang kaliwang kamay, hawak niya ng mahigpit ang isang bundle ng mga dokumento at ang orihinal na huling habilin ng tagataguyod ng pamilya de Vera. Hukom! Pigilan niyo po ang pagdinig! Sigaw ni Tomas. Ang kanyang boses ay paos, ngunit may lakas na ngayon lang narinig ni Isabel. Thomas? Gulat na sigaw ni Doña Remedios. Ang kanyang mukha ay agad na nawala ng kulay habang pilit na tumatayo mula sa kanyang silya. Anong kabaliwan nito? Bumalik ka sa iyong silid? Ngunit hindi siya pinansin ni Tomas. Naglakad siya patungo sa buk ng saksi. Bawat hakbang ay may kasamang sakit mula sa kanyang mga sugat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa hukom. Lumuhod siya sa harap ng buk ng saksi, inilapag ang mga dokumento. Hukom, ako ang tunay na may kasalanan. Panimula ni Tomas, ang kanyang mga luha ay nagsimula ng dumanak sa kanyang maruming pisingi. Ako ang nagmaneho ng sasakyang nakasagasa at nakapatay sa batang mga ingisda 2 taon na ang nakalilipas. Si Javier ay walang kinalaman sa aksidenteng iyon. At si Isabel? Si Isabel ay walang kasalanan sa pagnanakaw ng pondo ng PTA. Ginamit namin ang kanyang mga dokumento at finorge ang kanyang pirma upang makakuha ng pera para pambayad sa pamilya ng biktima ng hit and run upang hindi ako makulong. Ang buong korte ay nabalot ng nakatutulig na bulungan. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang kumuha ng mga larawan ng mabilis, muling pinukpok ng hukom ang kanyang bundo. Tahimik! Manatiling tahimik ang lahat! Tomas! Manahimik ka! Hiyaw ni Doña Remedios. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Wala kang alam! Nababaliw ka na! Tumayo si Isabel at humakbang pasulong, hawak ang lumang attendance registry ng paaralan. Hukom, heto po ang opisyal na talaan ng paaralan na naglalaman ng mga record ng dugo ng pamilya de Vera nung sila ay bata pa. Ipinapakita rito na si Tomas ay may grupo O na dugo na tumutugma sa dugo sa volang ng sasakyan sa araw ng aksidente na nakasulat sa orihinal na ulat ng pulis, yan na itinago ng aking biyenan. Ngunit higit sa lahat, ang sertipiko ng kapanganakan na ito na ibinigay na kumadrona ay nagpapatunay na si Tomas ay hindi tunay na anak ni Doña Remedios,
kundi anak na kanyang pumanaw na kapatid na si Clara. Ipinakita ni Isabel ang huling habilin na hawak ni Tomas. Ayon sa huling habilin na nagtatag ng pamilya de Vera, dahil walang direktang tagapagmana sa dugo ng pamilya, ang malalawak na lupain ay dapat nang ibalik sa pamahalaan upang ipamahagi sa komunidad ng mga magsasaka. Doña Remedios kept this a secret so she could control Tomas, using his guilt of the accident as blackmail to make him her puppet. Napatitik si Doña Remedios kay Tomas, ang kanyang muha ay napuno ng matinding suklam. Karuwagang ampon, walang kwentang anak, matapos kitang iligtas sa kulungan sa pamamagitan ng pagpapalit ng pangalan mo kay Javier, ito ang isusukli mo sa akin? Ang publikong pag-amin ni Doña Remedios sa paglilipat ng mga pangalan sa ulat ng pulisya ay naging huling pako sa kanyang sariling kabaong. Ang hukom ay tumingin sa mga pulis sa gilid. Mga opisyal, arestuhin ninyo si Doña Remedios de Vera dahil sa kasong falsification of public documents, estafa at conspiracy, utos ng hukom. Mabilis na lumapit ang mga pulis at pinalupot ang malamig na bakal ng posas sa mga pulso ni Doña Remedios. Ang matandang babae ay sumisigaw, pilit na nagpupumiglas, ngunit wala na siyang kapangyarihan sa silid na ito. Ang kanyang baston ay tuluyang nahulog sa sahig. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto ng korte. Pumasok si SPO1 Ramos at sa kanyang likod ay ang dalawang bata na umiiyak habang tumatakbo patungo sa gitna ng silid. Nanay! Nanay! Ang sigaw ni na Jose at Angela ay bumasag sa lahat ng ingay sa korte. Nabitawan ni Isabel ang mga papel na hawak niya. Lumuhod siya sa sahig at niyakap ng mahigpit ang kanyang dalawang anak. Ang kanyang mga luha ay humalo sa buhok ng mga bata. Ligtas na sila. Ang kanyang mga anak ay muling nasa kanyang mga kamay. Salamat sa Diyos! Ligtas kayo! Hikbi ni Isabel habang hinahalikan ang kanilang mga pisingi. Nang tumayo si Isabel, nakita niya si Tomas na pinoposasan din ng mga pulis dahil sa kanyang sariling pag-amin sa kasalanan ng hit and run at forgery. Habang dinala si Tomas patungo sa sasakyang apgyaling ng mga pulis, huminto ito sa tapat ni Isabel. Tumingin si Tomas sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng matinding pagsisisi. Isabel, patawarin mo ako. Sana, sa pamamagitan nito mabigyan kita ng kalayaan. Hindi sumagot si Isabel. Ang kanyang pagtitiis ay tapos na, at ang kanyang pagmamahal kay Tomas ay matagal nang nalunod. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang lalaki na naglakas loob na harapin ang sarili niyang unos upang gawin ang tama. Dinala si Tomas palayo, ngunit si Isabel ay nanatiling nakatayo sa gitna ng korte, hawak ang mga kamay ng kanyang mga anak. Ang katarungan ay tuluyan ng sumikat sa lalawigan ng Iloilo. Ang matamis at malinaw na tinig ng mga bata na umaawit ng pambansang awit ay umalingaw-ngaw sa ilalim ng bagong liyab na bubong na gawa sa dahon ng saging at nipa ng bagong paaralan. Ang tunog na yon ay dahan-dahang dinala ng hangin, lumalagpas sa mga luntiang bukirin ng Iloilo na ngayon ay sumasayaw sa ilalim ng banay, yad na sikat ng araw ng umaga. Ang unos ay tuluyang ang lumipas, iniwan ang isang malinis at bagong simula. Bago sumapit ang araw ng inaugurasyon ng paaralan, hinarap ni Isabel si Tomas sa huling pagkakataon sa loob ng silid-dalaw ng bilangguan ng lalawigan. Nakaupo si Tomas na suot ang orange na uniforme ng preso. Mas payat siya ngayon, ngunit ang kanyang mga mata ay wala na ng takot at karuwagan na matagal nang nagpahirap sa kanya sa ilalim ng kamay ni Doña Remedios. Ipinadulas ni Isabel ang mga dokumento para sa pagpapawalang bisa ng kanilang kasal sa ibabaw ng lamesang kahoy. Tiningnan ito ni Tomas ng matagal, may mahinang ngiti na sumilay sa kanyang labi. Gamit ang kanyang kaliwang kamay, dahil ang kanyang kanang pulso ay may permanenteng pinsala na mula sa aksidente, dahan-dahan niyang nilagdaan ng papel. Isabel, bulong ni Tomas habang iniaabot ang panulat. Ito lang ang tanging paraan na alam ko para ibalik ang kalayaang ninakaw ko sa iyo. Haharapin ko ang aking parusa sa batas upang mapatunayan kong kahit papaano natuto akong maging ama sa ating mga anak. Salamat, Tomas. Malumanay na sagot ni Isabel. Magpakabuti ka rito.
Ang mga bata, hinding-hindi ko sila hahayaang makalimot sa'yo. Ngunit kailangan nilang lumaki sa katotohanan. Tumayo si Isabel, dala ang mga papel ng kanyang kalayaan. Nang lumabas siya sa pinto ng bilangguan, naramdaman niya ang ganap na paglaya ng kanyang kaluluwa. Ang 12 taon ng kanyang pagtitiis ay opisyal nang nagtapos, hindi sa kahihiyan, kundi sa tagumpay ng kanyang sariling danggal. Nung hapon ding yon sa tanggapan ng barangay ng San Isidro, hinarap ni Isabel ang mga magsasaka. Sa tulong ng orihinal na huling habilin ng nagtatag ng pamilya de Vera na nakuha ni Tomas mula sa Kamalig, opisyal na nilagdaan ni Isabel ang kasunduan ng pagbabalik ng lahat ng malalawak na bukirin ng luas sa pamahalaan upang ipamahagi ng lebre sa mga pamilya ng mga magsasaka. Umiyak si Mang Tano at ang iba pang mga matatandang magsasaka habang tinatanggap ang kanilang mga bagong titulo ng lupa. Ngayon, wala nang Doña Remedios na magpapaiyak sa amin sa aming sariling bakuran. Hikbi ni Mang Tano habang hawak ang kamay ni Isabel. Teacher Isabel, utang na loob namin sa iyo ang aming buhay. Huwag po kayong magpasalamat sa akin, Mang Tano. Sagot ni Isabel, may luha rin sa kanyang mga mata. Ang lupang ito ay pinagpaguran niyo sa loob ng maraming henerasyon. Karapat-dapat lang na sa inyo ito mapunta. Kinabukasan, naganap ang pinakahihintay na araw. Ang inaugurasyon ng bagong paaralan at silid-akatan ng komunidad na itinayo sa mismong bahagi ng lupang iniwan ng pamilya de Vera. Ang mga dingding nito ay gawa sa matibay na kawayan, puno ng mga makukulay na guhit ng mga bata, at ang mga istante ay punong-puno ng mga bagong aklat na donasyon mula sa iba't ibang guro sa lalawigan. Nakatayo si Isabel sa tapat ng pintuan, suot ang kanyang malinis na uniporme ng guro. Ang kanyang mga kamay, na may kaunting peklat pa mula sa pagligtas ng mga dokumento sa huling damchay, ay mahigpit na hawak ang mga kamay ni na Jose at Angela. Kasama ang kanyang 2 anak, lumapit si Isabel sa gitna ng bakuran ng paaralan. May dala silang isang maliit na puno ng mangga na nakatanim sa isang paso ng putik. Dahan-dahan nilang inilipat ang puno sa lupa at magkasamang nagbuhos ng tubig gamit ang isang maliit na lalagyan. Ang maliit na punong ito ang magiging simbolo ng kanilang bagong buhay. Isang buhay na lalago sa ibabaw ng katotohanan, hindi sa kasakiman. Nay, kay ganda po ng ating bagong paaralan. Bulong ni Angela habang nakatingin sa mga bata na masayang nagbabasa ng mga libro sa loob ng silid-akatan. Oo, anak. Sagot ni Isabel, niyakap ang kanyang 2 anak habang nakangiti sa mga magsasakang kumakaway sa kanya mula sa malawak na bukirin. Ito ang ating tunay na tahanan. Tumingin si Isabel sa malayo, sa direksyon kung saan unt-unting lumulubog ang araw sa likod ng mga bundok ng Iloilo. Wala na ang takot, wala na ang sakit. Si Isabel, ang anak ng isang naglalako ng pagkain sa kalye na minaliit ng isang makapangyarihang pamilya, ay nakatayo ngayon bilang isang tunay na guro, isang tapat na ina, at ang nag-iisang reyna ng kanyang sariling danggal. Ang tunog ng tawa ng kanyang mga anak at ang pag-awit ng mga estudyante ang naging tanging musika na bumalot sa gabi. Isang musika ng tagumpay, katarungan at ng isang bagong bukang liwayway.